Magandang umaga po sa inyong lahat. Magsisimula na po tayo ng ating ikaunang nobena bilang paghahanda sa kapistahan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Tumayo tayong lahat at awitin natin ang pambungad na awit, Krus ng ating kaligtasan. Krus ng ating kaligtasan, dapat nating ikaranghal sa gisag ng kalayhan at ng muling pagkabuhay ni Jesus na pong mahal. Krus ng ating kaligtasan, dapat nating ikaranghal sa gisag ng kalayhan at ng muling pagkabuhay ni Jesus na poong mahal. Mga kapatid, tayo ay lumuhod sa harap ng larawan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sambahin natin siya nakaluklok sa kanan ng Amang nabubuhay magpakailanman. Magsilhod tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pagsisisi sa kasalanan. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan kong manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami at nangayo Papa, at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo, at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong di mahalagang biyaya ng pagtubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan mo ng pagpapasa ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo. Sa pagkaibig mo lamang na matubos sa sala, ako at ang sangkatauhan. Pakabanalin mo, Panginoon ko, ang aming pagnanais at ipatanggap mo sa amin ang iyong biyaya, maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, kalininisang Birheng Maria. Siya nawa. Panalangin sa unang araw ng nobena. Katamis-tamisang Jesus Nazareno, Diyos at manunubos namin, na naglalakbay sa Kalbaryong pasan-pasan mo ang krus na pagpapakuan sa iyo. Kaming abang makasalanan na naging dahil ng iyong di masayod na hirap, ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat na bilang maamong kordero ay buong hinahong tinanggap mo sa ibabaw ng iyong balikat ang kahoy ng iyong kamatayan upang doon wakasan ang aming mga kasalanan at sandaigdigan. Patawarin mo kami, o butihing Jesus. Inaamin namin ang aming mga sala at kami nananalig na dahil sa kabutihan mong walang kahulilip ay hugasan mo ng iyong dugo. Patnubayan mo kami, Diyos ko, ng iyong biyaya at ihatid mo kami sa landas ng iyong mga utos, diyan sa iyong langit na kaharian. Siya nawa. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasyang Panginoong Diyos sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ay iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan,
ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. Dalit sa mahal na poong Jesus Nazareno ang ating itutugon, ibigin natit ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Ibigin natit pagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Ulo mong kaibig-ibig ay pinutungan ng tinik, hinampas kat nilait niyong Hudyong malulupit. Ibigin natit ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Mukha mo na sakdal ganday, nilurhan at tinampalpat sinugatang para-para niyong mga palamara. Ibigin natit ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Yang mata mong masintahin, maamo at maawain, tigmak ng luhat hilahil, sa krus ka ng nakabitin. Ibigin natit ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Bibig mong kagalang-galang, pilit na sinalisuhan, niyong sukang hinaluan ng apdong kasuklam-suklam. Ibigin natit ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Leeg mo na sakdal inam, 10 ng iyong likuran, binugbog at sinugatan niyong mga alilot hunghang. Ibigin natit ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Ang mga kamay mo't bisig ipinakot isinabit ng mga Hudyong balawis sa krus ng mga pasakit. Ibigin natit ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Dibdib mong kagalang-galang ay di pinakundanganan, binugbog at sinugatan, hirap mo'y gayon na lamang. Ibigin natit ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Ang mga mahal mong mga tuhod na laging iniluluhod, sinugatan at inumog ng mga taksil na loob. Ibigin natit ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Ang paamong inilakad sa pangangaral sa lahat, walang taros na binutas niyong pakong mahahayap. Ibigin natit ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Tagiliran mong marilag, inulos ngayong sibat, nilonginong walang habag, tubig at dugoy dumanak. Ibigin natit ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Katawan mo'y ibinitin sa krus ng madlang hilahil, pinyata ng mga swail at sa hukay inilibing. Ibigin natit ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Ang puso mo poong sinta, kaba ng 3 persona, inulos dahil sa sala ng mga anak ni Eva. Ibigin natit ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Kaluluwa mong marikit ay nagdusat nagtiis ng mga hirap at sakit sa pagtubos sa daigdig. Ibigin natit ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Iyang masaganang dugong sa mga sugat mo'y tumulo, o korderong maamong sa sala ko ay umako. Ibigin natit ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Ibigin natit ipagdiwang iyong banal mong mga sugat, sa akit sadyang ilipat upang kami maging dapat sa kaharian mong ingat. Ibigin natit ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Pangwakas na panalangin sa lahat ng araw, Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin, ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsitayo po tayo sa pangwakas na awit. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus
krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna po tayo. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kadiboto. Nalalapit na ang kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. At ngayong Translasyon 2021, ang tema ng ating pagninilayan ay hinango sa Ebanghelyo ni San Mateo na nagsasabing, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." Dahil sa pandemyang dulot ng COVID-19 virus, marami ang nagbago at mababago sa ating pagdiriwang ng kapistahan ngayon. Narito po ang mga paalaala na dapat nating tandaan ngayong tayo po ay nasa new normal na mga pamamaraan ng ating pagdiriwang. Sisimulan po natin ang ating pagdiriwang sa pamamagitan ng mga misa nobinaryo na magsisimula naman mula December 31 hanggang January 8. Lahat ng misa po dito sa Quiapo ay misa nobinaryo upang ang lahat ng deboto ay makadalo pa rin at makapasok sa loob ng simbahan na may limitadong bilang na siyang ipinapatupad ng IAEA. Sa lahat ng mga debotong pupunta dito sa Quiapo, ipapatupad natin ang no face mask, no face shield, no entry. At kahit sa labas ng simbahan, panatilihin po natin na magsuot ng face mask at face shield. Magdala rin po tayo ng payong o mga panangga sa init at ulan upang maiwasan ang pagkakasakit. Kung sakasakali po na kayo po ay mayroong sakit, may nararamdaman, huwag na pong pilitin na magpunta dito sa simbahan. Manood na lamang po sa Facebook Live o online message. Dahil sa virus, ngayong pagdiriwang ng ating kapistahan, iniiwasan muna natin na huwag munang magyapak ang ating mga deboto para makaiwas sa sakit. Upang maiwasan po ang pagdagsa ng libo-libong mga deboto dito po sa simbahan ng Quiapo, kami po ay nananawagan at humihingi ng tulong sa lahat po ng simbahan dito po sa Pilipinas o maging sa ibang mundo na magsagawa din po ng misa nobinaryo para sa kapistahan ng Poong Nazareno upang ang mga deboto ay sa kanya-kanyang simbahan muna magsisimba. Meron pong mga lugar kung saan dadalaw ang pilgrim image ng ating Poong Jesus Nazareno at ito po ay ang mga sumusunod. Sa December 31, 2020, ito po ay dadalhin sa Hospicio de San Jose, Manila. Kasabay nito, nasa Antipolo Cathedral din ang ating Poong Jesus Nazareno.
At sa January 1, ito po ay nasa San Lazaro Hospital, Manila. Sa January 2, dadalaw ang Poong Jesus Nazareno sa Manila Cathedral. Our Lady of Manawag, Pangasinan. At sa Shrine of Padre Pio, Santo Tomas, Batangas. At sa January 3 naman, ito po ay nasa Greenbelt Chapel, Makati City. Sa San Jose Cathedral, Nueva Ecija. Sa San Vicente Ferrer Parish sa Binyan, Laguna. January 4, 2021, ang Poong Jesus Nazareno ay pupunta sa Manila City Hall. Dadalhin din po sa Mother Perpetual Health Parish, Cabanatuan, Nueva Ecija. Ganon din sa San Roque Parish, Porta Vaga, Cavite City. At sa January 5, ito po ay dadalhin sa Bureau of Fire Protection Headquarters sa Quezon City. Sa Katedral ng San Fernando, Pampanga. At sa San Isidro Parish, Las Piñas City. January 6 naman, 2021, ang ating Poong Jesus Nazareno ay bibisita rin sa Manila Police District. Sa Malolos Cathedral, Bulacan. Ganun din sa Santo Niño Parish, Signal Village, Taguig City. At sa January 7, ito po ay dadalhin dito sa komunidad ng Quiapo. Sa Santo Domingo Shrine naman din sa Quezon City. At sa Baclaran Church, Parañaque. At ang dalawang imahin, mula January 8 hanggang January 10, ito po ay mananatili sa Santa Cruz Church at gayon din sa San Sebastian Church. Ang pagdiriwang ng ating kapistahan ngayong 2021 ay hindi lamang nakasentro dito sa Quiapo, dahil ito ay magiging pagdiriwang ng buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo na may deboto ng Poong Jesus Nazareno. Ito po ay tinatawag naming localized celebration o mas pinalawak at mas pinaraming partisipasyon ng pagdiriwang. Kaya't sikapin po natin na sa bawat pagpunta ninyo dito sa Quiapo, susundin lang natin ng mabuti ang lahat ng mga minimum health protocols. Mga kadiboto, wala man po tayong posisyon, pero tuloy ang selebrasyon. Hangad natin ang isang mapayapa at ligtas na kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Hindi po, patuloy natin pagnilayan ang tema ng ating traslasyon 2021. Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Viva Poong Jesus Nazareno! Isang mabiyaya at mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kadiboto. Nalalapit na naman ang kapistahan ng Poong Jesus Nazareno, ang tinatawag nating Traslasyon 2021. Ngayong taong 2020, ating pinagnilayan ang temang Iba't Ibang Kaloob, Salamat Panginoon, isang debosyon, misyon, kaloob sa tungo sa isang misyon. aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Ngayong darating na Traslasyon 2021, ang ating katisismo na pagninilaian ay ang ika-10 utos. Huwag mong pagnasaan ang hindi mo pag-aari. Kasabay ng pagdiriwang ng ika-500 taon ng Kristyanismo sa Pilipinas, inaanyayahan ko po kayong paghandaan at pagnilayan ang tema natin na huwag kayong matakot, si Jesus ito. Ito ay mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 14,
verses 22 to 32. Sa tagpong ito, makikita natin kung saan ang mga alagad ni Jesus ay nasa bangka at sa kalagitnaan ng lawa ay sinasalpo ng mga alon dahilan para sila ay matakot. Dumating si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Dito nagpakilala si Jesus at nagsabi sa kanila, huwag silang matakot. Si Jesus. Matapos natin pagnilaya ng iba't ibang logo na ipinadala sa amin, ang aming napili ay ito. Pagmamahal namin sa bawat tao, bang daang taong biyaya. Salamat, salamat Panginoon. Limang daang taong biyaya. Salamat Panginoon sa iyong punla. Ang logo para sa Translasyon 2021 ay hango din sa logo na ginagamit natin para sa ika-500 taon ng Kristyanismo sa Pilipinas. Narito naman ang mga paliwanag at detalye na makikita sa ating logo. Ang araw ay sumisimbolo sa panibagong simula. Sa bawat paglubog, muling sumisikat ang araw. Hudyat ng panibagong simula. Sumisimbolo rin sa pagkabuhay ni Kristo na nagbibigay ng pag-asa at kaligtasan sa ating lahat. Ang alon ay kumakatawan sa bawat pagsubok na ating kinakaharap. Sa bawat unos at hangin na umaampas sa mga buhay natin, laging naririyan si Jesus upang magpatigil at magpakalma sa atin. Ang kulay asul na ginamit ay nangangahulugan ng makapangyarihang pagpapagaling ni Jesus na sumisimbolo sa tubig na ginagamit din sa pagbinyag upang tayo'y matawag ng mga anak ng Diyos. Ang galleon ship. Noong 1606, ang ribulto o imahin ng Poong Jesus Nazareno ay lulan ng isang barko mula sa Acapulco, Mexico, ay dumaong sa ating bansa. Tulad ng mga alagad na nakasakay sa bangka, ay nagpakilala sa kanila sa Jesus. Gayon din naman, nagpakilala sa Jesus sa ating lahat. 500 taon na ang nakakalipas at magpasa hanggang ngayon ay nagbibigay sa atin ng mensahe ng pag-asa at pag-ibig. Ang iktus, isang hugis isda na ginamit noon bilang isang simbolo ng mga Kristiyano na hango sa salitang Griego. Binibigyang kahulugan nito ang salitang Jesucristo, anak ng Diyos, tagapagligtas. Ang kulay pula sa loob ng iktus ay sumisimbolo sa lahat ng Kristiyanong naging martir sa pagsunod kay Kristo. Hindi naman, sumisimbolo ito sa dugo na inialay sa atin ng Poong Jesus Nazareno. Ang kulay pula ay simbolo rin ng apoy at ng banal na Espiritu Santo. Ang imahe ng Poong Jesus Nazareno ang siyang sentro ng ating logo. Walang iba kundi ang Poong Jesus Nazareno. Ang dahilan kung bakit tayo isang deboto, kung bakit tayo nagtitipon sa pagdiriwang na ito. Nagpapaalala ito sa lahat na ang Poong Jesus Nazareno ay lagi nating kasama sa bawat paglalakbay. Lalo pa sa panahon ngayon ng pandemya na ating kinakaharap. Hindi tayo pababayaan ni Jesus. Anumang alon at unos na ating kinakaharap, lagi siyang handang sumaklolo sa atin. Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Mga salitang nagbibigay ng pag-asa sa ating lahat. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ngayong Translasyon 2021, asahan natin ang malaking pagbabago sa pamamaraan ng ating pagdiriwang dahil na rin sa pandemya dulot ng COVID-19. Hangad natin ang mas ligtas na pagdiriwang kung kaya't dapat nating isaalang-alang sa ating mga paghahandang gagawin ang mga protocols na ipapatupad ng Interagency Task Force. Patuloy tayong magdasal na mawala na ang virus na ito bago o kaya naman ay magkaroon na ng vaccine upang
mas makapagdiwang tayo ng buong sigla sa kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Hihingin namin ang inyong buong pakikiisa at malawak na pangunawa sa mga pagbabago ating mararanasan sa Translasyon 2021. Taglay ang ating buong pagtitiwala at pananampalataya, walang anumang virus ang makakapigil sa atin na magpasalamat, magpuri at magdiwang ng kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Antabayanan po ninyo ang mga susunod na mga gawain kung paano natin ipagdiriwang ang mahalagang araw ng January 9, Translasyon 2020. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Reverend Father Douglas Badong. Mabuhay po kayong lahat. Magkaroon nawa tayo ng mas mapayapa at ligtas na Translasyon 2021. Viva Poong Jesus Nazareno! Salamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat, Espiritong Banal. Salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggang patnubay mo. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat ang sa iyo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat ang sa iyo'y aming sasambitin. Maging sa huli
sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa iyo, walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Halina Kristiyano at buong ligaya, lahat tayo'y magpatuloy pa sa Belhen. Ating dalawin ang batang manunubos, atin ngayong dalawin, atin ngayong dalawin, dalawit sambahin siyang Panginoon. Ang talay sumikat, tanglaw ay laganap, hatid ay ligaya sa bawat isa. Talang sa gisag ni Kristong anak ng Diyos, atin ngayong dalawin, atin ngayong dalawin, dalawit sambahin siya ang Panginoon. Lahat ay magdiwang ng buong ligaya sa pagsilang sa ating Panginoon. Siya ang pag-asa ng sandaigdigan, atin ngayong dalawin, atin ngayong dalawin, dalawit sambahin siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, tayo ay nasa unang araw ng ating paghahanda para sa dakilang kapistahan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Manalangin tayo sa Kanya upang tayo tunay na maging tapat
sa pagsunod sa Kanya sa daan ng krus, patungo sa pagganap ng kalooban ng Ama. Aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na kayo panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesus Kristo, butong nanang, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesus Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos,
sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kahit Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, malapit na ang wakas. Tulad ng narinig ninyo, darating ang Antikristo. Ngayon nga'y marami nang lumitaw na mga Antikristo, kaya't alam natin na malapit na ang wakas. Bagamat sila'y dating kasamahan natin, hindi natin tunay na kaisa ang mga taong iyon. Sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila, kaya't maliwanag na silang lahat ay di tunay na atin. Ngunit ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu, at dahil dito, kayong lahat ay may pagkaunawa. Sumusulat ako sa inyo dahil sa hindi ninyo alam ang katotohanan. Alam ninyo ito, at alam din ninyo na walang kasinungalingang nagmumula sa katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ginagawang pagliligtas ay banggitin. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw, pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginooy pupurihin pagkat siya ay daratal. Paparito sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magsitayo po ang lahat.
naging anak ng Diyos tayo. Sa salitang naging tao, na nanirahan sa mundo. At sumaiho rin ang banal na ebanghelyo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang pasimula ng mabuting balita ng Panginoon, sa pasimula pa, naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita. Ang salita ay ang Diyos. Kasama na ng Diyos ang salita sa pasimula pa lamang. Sa pamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay. Walang anumang nalikha na hindi sa pamamagitan ng salita. Mula sa salita ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sanlibutan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw. Hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ay isang tao na ang pangalan ay Juan. Siya ay naparito upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa kanyang patotoo. Ngunit hindi siya ang ilaw, kundi siya ay naparito upang magpatotoo tungkol sa ilaw. At ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating na sa sanlibutan. At siya, ang salita na ngayon ay nasa sanlibutan. At ang sanlibutan ay nilikha sa pamagitan niya. Ngunit hindi siya nakikilala ng sanlibutan. Siya ay naparito sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sila nga ay naging anak ng Diyos, hindi dahil sa sila'y isinilang ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawan ng tao. Ang kanilang pagiging anak ay nagmula sa Diyos. At ang salita ay naging tao, at siya ay nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Si Juan ang nagpatotoo tungkol sa kaniya, at ganito ang sigaw ni Juan. Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin, ang darating na kasunod ko ay higit sa akin, sapagkat siya na, bago pa man ako ipanganak. Dahil sa siya ay puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay
nakatanggap mula sa Kanya ng abot-abot na kaloob, sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamagitan ni Moises. Ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamagitan ni Jesucristo. Kailanman ay walang nakakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak. Siya ay Diyos na lubos na kinalulugdan ng Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Manatili po muna tayong nakatayo. Magsiupo po ang lahat. Ang ating pong mabuting balita sa araw na ito, tayo po'y nasa loob pa rin ng oktaba ng panahon ng Pasko ng Pagsilang. Unang araw ng ating novena sa pagdedebosyon sa Poong Nazareno. Ang ebanghelyo mula sa unang kapitulo ni San Juan ay ang isang malalim na pagpapahayag ng plano ng Diyos, ng kabutihan ng Diyos, ng pag-ibig ng Diyos, ng kaligtasan ng Diyos. Ang salitang nagkatawang tao, alam na alam po natin yan. Alam natin na yung salita, yung verbo, yung pong word, naging tao. And the word became flesh. Kung tutusin po ang sabi, flesh, laman, hindi po tao lang sa umpisa. Ngunit siyempre po, yung pagkakagamit po ng at ang berbo ay nagkatawang tao, ito po ay sinasabing inako ang lahat ng ating kahinaan. Kaya nga po flesh, maging ang ating kamatayan. Isa lang ang di niya inako, natularan sa tao. Ano po yon? Yung bunga ng kahinaan. Ano po yon? Kasalanan. Kaya nga po, kinakailangan ng salita ay maging tulad natin upang hanguin tayo dun sa kahinaan na iyon, dun sa kamatayang iyon. Kailangan din siyang isilang tulad natin. Kasi pwede naman po ang Diyos bumaba na lang. Pwede naman po ang Diyos lumitaw na lang. Pwede po ang Diyos parang espiritu na lang na makisalamuha, makipamayan po sa atin. Hindi po niya ginawa yon. Nagkatawang tao po siya. Iniluwal po siya ng isang ina. Sa sabsaban pa nga po lalo nang naging napakamapagpakumbaba. Upang sa gayon, yung pag-ako ng ating pagiging mahinang tao ay dalin niya, maranasan niya, upang mabawi tayo sa ating likas ng pagkakasala, upang sino mang sumampalataya sa isinilang sa sabsaban, ipinako sa krus, inilibing, muling nabuhay, ay magkakamit ng kaligtasan. Ito po yun. Kaya nga po hindi natin pinaghihiwalay ang dalawang Pasko natin. Ang Pasko ng pagsilang at ang Pasko ng pagkabuhay na ipinapaalala sa atin ng debosyong ito ng Poong Nazareno. Bakit?
tingnan po ninyo. Nasa panahon po tayo ng Pasko ng Pagsilang. Pero ang imahen ng Poong Nazareno, nakatingin na po tayo sa muling pagkabuhay. Ngunit ano po ang nasa pagitan ng Pasko ng Pagsilang at ng Pasko ng muling pagkabuhay? Hindi ho ba yung pagpapasa ng krus? Ano ho ang nasa pagitan ng pagsilang at ng muling pagkabuhay? Hindi ho ba yung pagdadala ng krus? Yung pagsasabuhay ng krus? Yung pagsasabuhay po ng mabuting balita? Kaya nga po ang Panginoong Jesucristo, nang magkatawang tao, ikukwento po ngayon, paano niya isinabuhay ang pag-ibig ng Diyos upang may mahayag ng matularan ang tao. Kung ang Diyos lang po'y mananatiling nakakuble sa matandang tipan, kung ang Diyos po ay salita lang, kayo man po, yan naman taong yan, salita lang, o hindi ba? Pag po sinabing, daldal lang naman yan wala namang ginagawa yan, salita lang naman ang kaya niyan. Di ba? Ayaw nating paniwalaan ng taong salita lang. Ang Diyos po ba, salita lang? Hindi po. Sabi po sa ating ebanghelyo, sa pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita ay Diyos. Kasama siya ng Diyos sa simula't simula pa. At sinabi nga po, ang salita'y nagkatawang tao. Kaya po itong salitang ito, hindi po ito salitang daldalaang, hindi po ito salitang nakasulat lang sa Biblia, hindi po ito salitang binabasa lang natin o pinakikinggan lang natin. Ang salita pong ito ay tao, Diyos. Pakinggan niyo po uli, babasahin ko po uli yung verse 1. Ano po? Sa simula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita. Ang salita ay Diyos. Mahirap po bang unawain na yung salitang nagkatawang tao ay Diyos? Ang salita ay Diyos. At natapos po tayo sa pagbabasa ng ebanghelyong ito sa ganito pong salita. Ito po'y nasa 18 versikulo. Ang John chapter 1, verses 1 to 18. Pag binasa niyo po ng malalim, mauunawaan niyo po bakit ang Poong Nazareno ay ang Poong Nazareno. Sabi po sa 18 versikulo, ang huling bahagi ng ebanghelyong binasa natin, kailanman walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak. Siya ay Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Yung salita ay Diyos, kasama ng Diyos, nandun na, nagkatawang tao. Yung salitang iyon ay ang Panginoong Jesucristo, ang minamahal ng Ama. Kaya po tingnan ninyo, nagsasalita po sa atin ngayon ng Diyos. Hindi po ako ang nagsasalita lang sa inyo. Ako po'y mikropono lang din naman. Ako po'y sound system lang din naman. Ako po'y speaker lang. Ako po'y proclaimer. I am not the speaker. Ibig sabihin, ang nagsasalita sa atin ngayon ay ang Diyos. Kaya pakinggan niyo po siya. Mga kapatid, sa panahon pong ito, napaka-challenging po ng taon na ito. At this coming year, still another challenging year. Panahon ng pandemic. Lahat po tayo, malamang-lamang, first time pong nakaranas ng pandemya. First time, mamatanda, bata, first time. Hindi pa po ito naranasan ng mga buhay na tao ngayon. Maybe may nabuhay pa nung 1917, 1914. Pero ilan lang sila. Pero yung ganitong klaseng pandemya, first time. First time po yatang mararanasan sa Quiapo na walang traslasyon. First time po yatang walang napakadaming tao. Pero hindi po first time ang masaktan. Hindi po first time ang mahirapan. Hindi po first time ang pagdurusa. Hindi po first time na tayo lumuhod, tumawag sa Kanya, at magsabing, tulungan mo naman kami. Hindi ho yan first time. Hindi ho ngayon lang kayo tumatawag sa Diyos para humingi ng tulong. Kung God is with us, Emmanuel with us, God dwell with us, at ang
Berbo'y nagkatawang tao. Bishop, nasaan po siya? Kung sinasabi po natin, God is with us, where is God? In this moment. Sasabihin niyo pa, tingnan niyo nga po, ala kaming katabi, may distancing. Kung God is with us, may pagitan. Ang Diyos ba po ay on vacation, on leave, sa ganitong pagkakataon? Hindi po ba pinakikinggan ng Diyos ang Oratio Imperata? Ilang buwan na ho ba nating dinadasal yung Oratio Imperata? Na makatuklas na ng gamot, makatuklas na ng lunas, wala na sanang magdusa. Hindi ho ba sumasagot ang Diyos? Alam po nating sumasagot ang Diyos. Kaya lang ang Diyos po, hindi naman tao na tulad natin ngayon. Tayo po ang naiinip eh. Tayo po ang nawawalan ng pasensya, nawawalan ng tiwala. Kasama po yan sa pagsubok. Kasama po yan sa pandemya. Lalalim ka o mawawala ka. Magiging mabuti ka o magiging masama ka. Lalayo ka o mas mapapalapit ka. Mamili tayo ngayon. Kung may devotion tayo sa Poong Nazareno, kahit anong unos, kahit na anong pananakot ng kahit na sino, virus man yan, tao man yan, my God is stronger than the virus. My Lord is more powerful than any suffering. Yan ang Diyos natin. Iba lang ang pananaw minsan ng tao. May ibang tinuturo sa atin ng pandemya. Hindi lang po ang makalimutan ng Diyos o mawala ng tiwala sa Diyos. May ibang tinuturo ang Panginoon sa atin. Sa panahong ganito po, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. God is the same. The God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, the God of the Blessed Mother, the God of Joseph is still our God. The Lord Jesus, who became like us in all things except sin, is still the same Lord. They have never changed at all. They are with us. Huwag po kayong bibitaw. Ang tema po ng ating nobinaryo, do not be afraid. In Matthew chapter 14, verse 27, take courage. It is I. Do not be afraid. Sabi ni Pedro, kung talagang kayo po iyan, di papariyan ninyo ako ng lumalakad sa ibabaw ng tubig. Sabi ng Panginoong Yesus, halika. Lumakad naman ng Pedro, di po ba? Napansin yung unos. Imbis na nakatutok sa mukha ng Panginoong Kristo, pinansin yung unos. Ano nangyari? Lumubog siya. Lord, help me! Hinawakan siya ng Panginoon. Iniligtas siya. At ang sabi sa kanya, ang liit naman ng pananampalataya mo. Pagkaraanon, tumigil na naman yung unos. O yan. Di nga kaya yun ang sinasabi sa atin? Kapag nag-alinlangan po tayo sa panahon, ang pinansin natin yung unos. Ang pinansin natin yung suffering. Ang pinansin po natin yung pandemya. Di natin tinitigan ng Panginoon. Hindi tayo lalong lumapit sa Kanya, lalong sumampalataya sa Kanya, lalong nanikluhod sa Kanya, lalong nanalig sa Kanya. The more we have to be faithful, we have to be hopeful, we have to be believing. Para hindi tayo masabi, liit ng pananampalataya mo Kaya mga kapatid, kung ang Diyos ay nasa piling natin, wala tayong dapat katakutan. Huwag ho kayo matakot sa kamatayan. Pero sumunod din naman ho tayo sa ating mga kinauukulan. Ano po? Hindi ibig sabihin ng wala tayong kinatatakutan, wala na tayong susundin. Hindi po. Hindi lang naman sarili natin ang iniisip natin Yung kapwa ko rin. Di naman ako yung malakas ang katawan, wala akong pakialam sa iyo. Hindi po. Isipin din po natin ang ating kapitbahayan, ang ating pamayanan. May pananalig tayo sa Diyos, pero sumusunod po tayo sa kautusan. May pananampalataya tayo sa Panginoon, pero may mga ordinansa po tayong dapat sundin sa bayan.
magkaisa po tayo sana upang sa gayon, mapatunayan po natin na ang debosyon sa Poong Nazareno ay hindi lamang po pagdarasal at pagluhod. Hindi lang po pagpuprosesyon at pagtatraslasyon, na ang debosyon po sa Poong Nazareno ay pagsasabuhay ng salitang nagkatawang tao, pagsasabuhay ng pagmamahal ng Diyos. Inaanyayahan ko po kayo sa sandaling katahimikan, nalingunin muli ang Panginoon, tumingin sa Kanya, wag sa unos ng buhay, na tumitig sa Kanyang muka para malaman nating sinamahan niya tayo, sinasamahan niya tayo sa pagdurusang ito, na hindi siya lumalayo, siya'y nasa piling natin. Sa sandaling katahimikan lang po, mga kapatid, sabihin natin sa Panginoon, hindi po kami nangangamba, hindi po kami natatakot, sapagkat alam naming nasa piling namin kayo. May tiwala po kami sa inyo, Panginoon, iligtas mo po kami. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, humingi tayo ng awa sa Diyos sa ating Ama, kasama ni Kristong Panginoon at ni Mariang Ina ng Awa. Sa bawat panalangin natin pong sabihin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang si Jesus Nazareno ang maging halimbawa natin sa pagtitiis at pagharap sa mga hamon ng buhay, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga deboto ng ating Poong Jesus Nazareno ay maging matapat sa pagsisimba at pagsunod sa Kanya, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga deboto ng Poong Jesus Nazareno ay magpabuklod sa pag-ibig na itinuro at ibiniling sa atin ng Panginoon, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga deboto ng ating Poong Jesus Nazareno ay magpakita ng pamumuhay na bumubukal sa kabanal-banalang Eucharistia, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang sa pista, tayo mga deboto ay makilala ang Panginoong Jesus Nazareno bilang ating daan, katotohanan at buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mawain, tulungan nawa kami ni Mariang Ina ng Diyos na manalig kay Jesus na siyang aming kapayapaan at buhay, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Alay namin sa Pasko dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin manatiling kaming tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Itong alak at tinapay, mga bungang alhay, halo ng pawis at bihaya ng
langit. Sa aming pag-ibig sa kapwang kapatid, bubunga ng buhay na iyong bigay. Alay namin sa Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kamanalang taglay. Dalangin namin manatiling kaming tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahay natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito, na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, tinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel sisiyawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyon, Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan ng dugo ng aming Panginoon Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyong. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, niluwakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Malingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa, at ng tanang kaparian, kasama si Bishop Bart, ang obispo ng iba. Alalahanin mo, Panginoon, ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asa sila'y muling mabubuhay, at ang lahat na mapumanaw, napatuloyin mo sa iyong kariang walang hanggan. Kaawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Biring Maria, na ina ng Diyos, at ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, aming mahal na patron, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak at aming Panginoong sa Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili, mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus ng Panginoon natin na Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala
pagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungahin mo ang pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero sa Diyos na nagkawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloy kami. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Kristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Papalad tayo ngayon na niyahang tumanggap sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan at dugo ni Kristo. Amen. Poong Jesus Nazareno naming mahal, ang buhay mo sa amin ay inialay. Sa banal na krus, dulot mo'y dakilang tagumpay. Wagas mong pag-ibig sa amin na iyong ibinigay. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po, ikaw ang aming sandigan. Salamat po, niligtas mo kami sa mga kasalanan. Poong Jesus Nazareno naming mahal. Poong Jesus Nazareno naming mahal, ang buhay mo sa amin ay
inialay. Sa banal na krus, dulot mo'y dakilang tagumpay. Wagas mong pag-ibig sa amin na iyong ibinigay. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po, ikaw ang aming sandigan. Salamat po, niligtas mo kami sa mga kasalanan. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Ito po ang dalangin namin at kahilingan, na kami po naway layun niyo sa anumang kapahamakan, at bigyang lakas na makaahon sa kahirapan. Wag po ninyo kaming pababayaan, lagi niyo po kaming papatnubayan. Kawan niyo po kami patawarin sa mga kasalanan. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Wag po ninyo kaming pababayaan, lagi niyo po kaming papatnubayan. Kawan niyo po kami patawarin sa mga kasalanan. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Ngayon, bukas at magpasa walang hanggan, ika'y lagi naming papupurihan. Ika'y lagi naming pasasalamatan. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Ika'y lagi naming pasasalamatan. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kami nagsalo-salo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalulwatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Paalala, pagkatapos po ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinapakiusap po sa lahat na manatili lamang po sa inyong lugar. Pagkatapos ng pagbabasbas, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at intayin pong banggitin ang kulay ng inyong upuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Nang sa ganon, maiwasan ang siksikan sa mga pinto ng simbahan. Maraming salamat po sa muling pagbusita sa dambana ng Poong Jesus Nazareno. Sa ngalan po ni Right Reverend Monsignor Hernando Coronel, Rektor ng Basilika ng Itim na Nazareno, at ang mga paring tumutulong sa kanya sa dambanang ito, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa pangunguna po ninyo ng Misa Novena bilang paghahanda sa kapistahan ng mahal na Poong Jesus Nazareno, Traslasyon 2021.
Asahan po ninyo, Bishop, ang mga panalangin ng aming komunidad para po sa inyo at inyong mga adikain. Pagpalain po tayo ng poong may kapal. Bigyan po natin ng masigabong palakpakan si Most Reverend Bartolome Santos Jr. Didi, Obispo ng Iba, Zambales. Pasalamatan din po natin ang mga naghahandog ng kanilang mga alay sa unang araw na ito ng Novena Mass. Ang MBS or Ministry of the Blessed Sacrament, ang Confraternity of Our Lady of Lourdes, ang Legion of Mary, ang CWL, at ang Loved Flock. At sa inyo pong lahat, maraming salamat po. Kalakpakan po kayong lahat. At bukas po, asahan din kayo sa ikalawang araw ng ating Misa Novena, kung saan mga iba't ibang mga obispo ng iba't ibang dioceses ang presider ng 12:15 Mass. Ito po ay live streaming via Facebook, YouTube, at nakahook po ito sa TV Maria. Kaya po, kung hindi kayo mahilig sa Facebook, meron pong TV Maria. Kaya kayo ay makinobena, makimisa sa 9 na araw, paghahanda ng kapistahan ng mahal na pong Jesus Nazareno mula December 21 hanggang January 8. Maraming salamat po. Tumayo ang lahat para sa panalangin. Panalangin kay San Roque. Pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, ligapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan, na nung ikaw ay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamal-mahalang krus. Ngayong ikay niluluwalhati na diyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pangundahan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Kristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Amen. Senyor San Roque, ipanalangin mo kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na sumasamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Sa pamamagitan ng pagbibindisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga pangyarihan Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umaya kayong taglayang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin,
aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatihan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.